Ano man ang itsura o estado mo sa buhay, ay napakarami talagang mga tao ang huhusga at hahamak sa'yo dito sa ating mundong ginagalawan. Kailangan mo lang maging matibay at huwag mawalan ng pag-asa upang makamtan mo mga inaasam mo sa buhay. Well, kamusta mga giliw kong taga-subaybay? Nagbabalik kayo dito sa channel ng John DTV at ngayong araw na ito isang inspiring na kwento at tagumpay ang sa inyo'y aking ibabahagi. Ang kwento kung saan magpapakita sa atin ng katatagan ng kalooban na sa kabila ng panghuhusga at pangahamak ng mga tao, basta't pagtsatsagaan mo ang pangarap mo ay mararating mo. Tumuto ka na at tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo at sama-sama nating tutunghayan ang kwento ng isang bulag na dalagita na hinamak at hinusgahan ng mga tao. Ngunit gulat na gulat sila nang muli itong makita. Si Abi Bulag, si Abi Bulag. Iyan ang palaging tukso ng mga batang kapitbahay kay Abi mula noong bata pa siya. Isinilang siyang bulag ang mga mata, kaya mula noon ay puro panunukso nang naririnig niya tungkol sa kanya. Hindi maiiwasan na masaktan si Abi kapag tinutukso ng mga kapitbahay at mga kaklase, ngunit kahit ganoon ay positibo pa rin ang tingin niya sa buhay. Alam mo inay, kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral ay gusto ko pong maging isang guro, aniya sa ina. Naku, kayang-kaya mo yan anak. Ikaw pa ba? Ay matalino kang bata at candidate for salutatorian ka pa nga sa eskwelahan nyo, hindi ba? Sabi naman ni Aling Lilia. Kaso po may problema. Anong problema iyon anak? Baka kapag naging guro po ako ay pagtatawanan lang ako ng mga magiging estudyante ko. Malungkot na tugon ng dalagita. Anak, hindi sukatan ng kapansanan ng isang tao sa pagiging mahusay nito sa isang bagay. Iyan ang palagi mong tatandaan ha, sabi ng kanyang ina. Nang makapagtapos sa high school, ay agad na nakapasok sa kolehiyo si Abi dahil sa mataas na markang nakuha niya sa entrance exam. Nakakuha siya ng scholarship kaya wala na siyang babayarang matrikula. Inay, itay, nakakuha po ako ng scholarship. Makakapag-aral na po ako ng libre. Masayang balita niya sa mga magulang. Ang galing-galing talaga ng anak kong ito, manang-mana sa nanay, wika ni Aling Lilia. Binabati ka namin anak, masaya at proud na proud kami ng nanay mo para sa iyo. Bati naman ng kanyang ama na si Mang Yani. Nabalitaan ng mga kapitbahay ang nangyari kay Abi, ngunit ilan sa mga ito ang nagsabi ng mga negatibong komento. Nakakuha nga ng scholarship pero ang tanong kapag nakapag-graduate kaya si Abi, makakakuha kaya siya ng trabaho? Anong mararating ng isang bulag? Dapat sa kanya ay manahimik na lamang sa kanilang bahay, tatawa-tawang sabi ni Mang Oscar sa kanilang kapitbahay. Oo nga, yung mga natatanggap naman ngayon sa trabaho ay yung mga walang depekto sa katawan at walang kapansanan, wika pa ni Aling Mildred. Tapos pagiging guro pa ang gusto, ano yun? Gurong bulag? Pwede ba yun? Gatol pa ni Aling Edna. Lingid sa kanilang kaalaman, ay nakarating ang kanilang mga panlalait kay Aling Lilia. Sobrang na mga kapitbahay nating iyan ha, Yani. Kung lait-laitin ang anak nating si Abi ay ganoon na lang. Ang kakapal na mga mukha. Hayaan mo na lang sila. Magsasawa rin ng mga yan. Huwag na nating patulan, sabi naman ni Mang Yani. Narinig naman ni Abi ang mga pinag-usapan ng kanilang mga magulang. Lihim siyang napaluha sa mga narinig. Tutuparin ko mga pangarap ko. Hindi ako magpapaapekto. Papatunayan kong kaya ko at magtatagumpay ako. Bulong niya sa kanyang isip. Pinag-usayan ni Abi ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Hindi naging hadlang ang kapansanan niya para makapag-aral. May mga nangungutya pa rin sa kanya, ngunit mayroon din siyang mga naging kaibigan, kaya hindi siya nawalan ng lakas ng loob. Dahil sa kanyang pagpupursige, nakapagtapos siya ng kursong edukasyon na may mataas na karangalan. Congratulations anak! Nakagraduate ka na! Isang hakbang na lang at isa ka ng ganap na guro, wika ni Mang Yani. Oo nga po itay, kailangan ko pong maipasa ang board exam, kaya ipagdasal niyo po ako ha. Iyan talaga ang gagawin namin anak.
Ipagdarasal namin ang tagumpay mo. Ano man ang mangyari, narito kami ng itay mo na palaging nakasuporta sa'yo. Tugon naman ng kanyang ina na si Aling Lilia. Salamat po, inay. Para po sa inyong lahat ng ito ni itay, aniya. Kumuha siya ng board exam at makalipas ang ilang buwang paghihintay ay lumabas na ang resulta. Anak! Anak! Pasado ka! Pasado ka! Masayang sigaw ni Aling Lilia. Inay, ano po yon? Gulat na tanong ni Abby. Pasado ka! Isa ka ng ganap na guro. Totoo ba yan, Lilia? Nakapasa ang anak natin? Ani ni Mang Yani. Oo nga, Yani. Totoong sinasabi ko. Heto nga nakalista ang pangalan ni Abby sa mga nakapasa. Ipinakita ng babae sa asawa ang listahan ng mga nakapasa sa exam sa internet. Aba, oo nga. Congrats, anak. Salamat po, Diyos ko. Dininig niyo po ang panalangin namin, sabi ni Abby. Hindi lang basta nakapasa si Abby sa exam. Isa siya sa mga nakapasok sa 5 may pinakamataas na marka sa lahat ng kumuha ng naturang pagsusulit. Makalipas ang ilang buwan sa malayong baryo kung saan naninirahan ng pamilya ni na Abby ay nagkaroon ng malaking problema. Dahil umalis ang guro na nagtuturo sa maliit nilang eskwelahan dahil mag-a-abroad na raw ito. Liblib kasi ang kanilang lugar kaya nahihirapan ang mga guro na puntahan iyon. Ang iba ay sumusuko dahil sa mababang pasahod sa mga ito. Wala na si Miss Castro. Paano na ang ating baryo? Wala nang guro na magtuturo sa mga bata. Nag-aalalang wika ni Aling Edna. Siguradong matatagal ang dumating ang mga guro na ipapadala ng gobyerno para magturo dito sa atin. Dagdag pa ni Mang Oscar. Nang biglang dumating si Aling Mildred, humahangos ito at pagod na pagod. Magandang balita, narito na raw ang guro na pumayag na madestino dito sa atin, masayang sabi ng babae. Mabuti naman kung ganoon. Salamat sa Diyos at hindi niya pinabayaan ang ating baryo. Kawawa naman kasi ang ating mga anak at iba pang kabataan dito kung walang gurong magtuturo sa kanila. Ani ni Mang Oscar. Nang puntahan nilang maliit na eskwelahan ay laking gulat nila kung sinong nadestinong guro. Abby, ikaw ang bagong guro sa baryo natin? Maanghang na tanong ni Aling Edna. Opo, ako nga. Mula po nang makatapos ako sa pag-aaral hanggang sa pinalad na makapasa sa board exam ay hindi po nawala ang kagustuhan kong makatulong sa ating baryo. Kaya simula ngayon ay ako na po ang bagong guro na magtuturo sa mga kabataan dito sa atin. Hangad ko pong ibahagi ang aking mga natutunan para sa ikatututo ng mga bata. Hindi po hadlang ang aking kapansanan upang mabigyan ng edukasyon ng inyong mga anak. Aniya sa mga ito. Laking pagsisisi ng mga kapitbahay niya sa panghuhusga sa kanya noon. Hindi makapaniwala mga ito na sa kabila ng ginawa nilang pangmamaliit at panghahamak sa dalaga ay kabutihan pang isinukli nito sa kanila. At yan nga ang nakaka-inspire na kwento ng tagumpay ni Abby. Sana'y mag-iwan ng napakalaking aral sa atin ng kwento na ito na hindi tayo dapat basta-basta manghusga sa ating kapwa. Baka kasi kung sino pa ang taong hinuhusgahan natin ay sila pa pala mga taong kakailanganin natin pagdating ng panahon. Pinatotohanan din ng kwento na ito na hindi hadlang ang pagkakaroon ng kapansanan upang maabot ang mga pangarap. Sali pa ito pang nagbibigay ng kalakasan upang maging matagumpay sa buhay. Ano ang masasabi nyo sa video natin ngayong araw na ito mga parkoy? Interesado kaming malaman ang inyong mga opinyon. Kaya mag-comment ka na sa ating comment section down below. Huwag din kalimutan na i-follow at i-like ang ating official Facebook page. Just search for John DTV. Syempre, bago matapos ng video na ito, ay gusto ko munang i-shoutout ang mga parikoy natin sa kanilang walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Shoutout kay Tara TV Facts na palaging nakasuporta sa ating YouTube channel. Muli maraming salamat sa iyo, Idol Tara TV Facts. Salamat din sa suporta mo sa Nita Baubal. Salamat din Yam Borromeo. Shoutout din sa iyo Juliet Nabong from Muscat, Oman. Mag-iingat po kayo dyan sa Oman. Shoutout din kay hindi natin mabasa from Saitama, Ken, Japan. Idol, I love your voice. Maraming salamat po. Shoutout kay Erwin Lloyd Dukut. Shoutout kay Zen Bisperas, kay Anthony Porpayas. Shoutout din kay Josie Astra. Shoutout din kay Zane Ace Manuel. Gayon din sa iyo Dennis Olivares. At kay Everlyn Frane, shoutout din kay HS Sangki, shoutout din sa iyo Lizelle Soto Jimenez, maging sa iyo Romeo Maglasang, shoutout din kay Ronnie Macalino, at maging sa iyo Herminia Ginto Ogami.
Shoutout din kay Norman Marcos. Maging sa'yo Ellen De Leon from Antipolo City. Shoutout din kay Spotted Stories PH. Gayon din sa'yo Bong Kakdak. Salamat din sa suporta mo Rudy Pareño. Maging sa'yo Julius Lina. Shoutout din kay Maffy Petis. Maging sa'yo Angel Yangon. Pa-shoutout po sa Family Villanueva from Rosario, Cavite. Maraming salamat po sa inyong pagtutok palagi sa ating mga videos. Shoutout din kay J. Huberta Anire from Iligan City, Philippines. Shoutout din kay Anthony Marquise. Gayon din sa'yo Ador Ulson. Salamat din Merly Antonio at maging sa'yo Boy Paredes. Shoutout din kay Julius Lina at kay Micaela Celestine di na walang sawang sumusuporta sa ating mga videos. Shoutout din kay Laarni Dugan. Maging sa iyo Carlo Agustin Nobles. Shoutout din kay Wivina Baros. Maging sa iyo LJ Adra. Shoutout din kay Kint Baltasar. Salamat din sa suporta Hentay YT at Merife Ilustrisimo. Shoutout din kay Lalabs JL Magbanwa at maging sa iyo Eljan. Shoutout din kay Lito Di Guzman. Maging sa iyo Rosemar Channel. Shoutout din kay Edmark Aguilar na nakafollow na sa ating Facebook page. Maraming salamat Edmark sa patuloy na pagsuporta hanggang sa Facebook. Shoutout din kay Rico Ladrulino. Maging sa'yo JJ87. Salamat din Bong Kakdak at maging kay Ardski Robis. Shoutout din kay Gerby Camacho. Maging sa'yo J. Gatiliogo. Salamat din sa suporta mo Gregorio Villador at maging sa'yo Rani Nobles. Shoutout din sa'yo Gilbert Bermikel, Jan Mercian Abustan, Oliver Lasso, Virgie Tolentino, Norman Apolinar, Sally Molina at kay Ian Tots TV. Mga pare ko, kung gusto nyo makapanood ng ganitong klase ng content ay bistahin ng channel ni Ian Tots TV. Shoutout din kay Jan Abalos, maging sa'yo Ann Alcantara. Shoutout din kay Marvin J. Pindoy. Shoutout din kay Rosie Panso. Master Idol, pa-shoutout ulit sa pamilya ko sa Pinas, Gambol, Colyado at Panzo family, at sa asawa kong si Renren Panzo sa Tarlac City at sa mahal kong nanay, Bobby o Baby Colyado. Maraming salamat po, Ma'am Rosie Panzo, sa patuloy nyo at walang sawang pagsuporta sa channel ng Jan DTV. Mag-iingat po kayo palagi at ang inyong buong pamilya. Shoutout din kay Brian Benedict, maging sa'yo April Grace Diciar. Kay Merly Antonio, shoutout idol, pa-shoutout sa family Teodoro from Isabela. Shoutout din kay Glenn Aguilar, maging sa'yo Tonet Hidalgo. Shoutout din kay Ronald Poge, maging sa iyo Repia Wilma. Shoutout din kay Angela Galvan, maging sa'yo Mark Jason De La Cruz. Shoutout din kay DJ Orpiana, maging sa'yo Badji and Friends. Shoutout din kay Bernardo Canya, Rol Delen Abad. Shoutout din kay Pink Spider, maging sa'yo Jan Armogis, Dekit Jimboy, Josepina B. Manggogong. Pa-shoutout from Bagungbong, Caloocan City. Shoutout din kay Zenny Reyes, maging sa'yo Giancarlo Alpara. Maraming salamat din sa suporta mo Rino Cator at kay Jomar Sabala na palaging nakasuporta sa ating mga YouTube videos. Shoutout din kay Giancarlo Alpara. Katulad ng palagi kong paalala, kung gusto nyong mapasama sa ating mga shoutouts ay mag-comment kayo sa pinaka-latest nating mga videos. Muli maraming salamat sa suporta sa channel ng Jan DTV. Muli maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na mga videos na puno ng kaalaman at mga bagay-bagay na di mo pa nalalaman. Again, this is Jan DTV signing out.